Salamat, Mar. Yeah. Sa di pa ko mag-preach, akong i-announce, kita mo ang net na diyo. Pwede mo madula. So, magdula lang ta, di lang ta magkuhan, simba. So, katong mga senior, sige, pwede na mo. Nadiyo, katong walay paddle, na may pagdala na mong nigo lang. Huwag di hapag. Kaya, duha na ka buhok, duha ni ka korte po ng ato adere. Pwede di sa mo uli. Dayon, magdula mo. Apa mo? Amen? Katong anak og lampas sa kasagingan, pwede na mo anak. Okay, atong ibutang sa atong mind nga taga diri ta, amen? Mga dili ta ingong nga bisita, mga taga diri ta. So, dili mo magulaw-ulaw, di mo magunsa dia. Taga diri man ta. Okay, salamat sa Ginoo. Okay ba niya ang microphone ako? Mura mag-layo kayo ko katilingban na ni. Okay, doon na mo yung Bible. Dalira kayo kong mag-preach. Pilay oras na. Mga 25 or 25 minutes. Manata. Okay? Kaya magdula para mag-pickle bowl ng uban. Sige. Ay sa maguli na yun. Okay. Mabuo na rin ako, Pris, saron, maka-fellowship mo. Katong wala pa niyo mailhi, ilailahan ninyo. Amen? O, lakaw rabidayan mo. So, ilailahan niyo kanang wala pa mailhi. Ayon. Ano ba? Ato abli atong Bible sa book of Romans. Kusog ra man ganay? Para ginawa sa bang adjustment. Romans chapter 5. Nindugtang tanan palihog. Atong basahon verse number 12 hangtod sa verse number 21. Ang title sa mensahe mga kaigsunan, One by One Man, by One Man, by One Man. Pinaagi sa usa ka tawo. Okay, atong basahog, responsibility atong ni basahon. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so that death passed upon all men, for that all have sinned. Verse number 14, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Okay. Verse number 16, and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Verse number 18, therefore, as by the offense of one judgment came, and all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men
unto justification of life. Verse number 20, moreover the law entered that by the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Pray that. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you, Lord, sa matag-usa nga na din. Lord, I pray nga ikaw mag-bless. Matag-usa, malipay mi nga maminaw sa imong pulong. Tabagi mi, o gihami, o taga imi grasya nga amo ning masabtan o ma-apply na mo. Aron kami usab magpadayon sa pag-alaga dahil mo. I-bless ang matag-usa namo in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palihog. Manglingkod. Amen. Ang uluhan sa mensahe by one man. Okay. Matod pa diri sa verse number 12, ingon siya, wherefore as by one man sin enter into the world, and so that and death by sin, so death pass upon all men, for all that have sinned. For all that have sinned. Okay. Number one, mga kaigsunan, akong isgutan kining unsa ning one man. Number one, the one man called Adam. The one man called Adam. So, by one man, Adam, by one man, meaning Adam, sin enter into the world. So ang pinaagi ni Adan, ang sala misulod sa kalibutan. Isa ra ka tao. Dili upat ka tao, dili tulo ka tao, kundi isa ra ka tao. Gibutang sa Bible by one man. Okay. So ako nakita nga dunay sa Bible student pago. Doon namin mga argue-argue ba, mga lalis-lalis. Ningon sa ka-estudyante nga, ingon siya nga, Pastor, murag unfair man kayo nga, isa ra ka tao nga nakasala, pero kitang tanan, gisulutan man, nahimong makasala tanan. Pero, maniniya, dili na lang ta mulalis sa Bible. Dili na lang ta mulalis, amen? Pero mo ni giingon sa Bible, pinaagi sa usa ka tawo nisulod ang sala. Kinsa man ang tawhana, way lain si Adam. Amen. So, tungod sa maong sala, ingon siya mato, as by one man sin enter into the world, so death by sin. So ang kamatayon pinaagi sa sala og ang sala ni pass upon all men. Mo nang na itawag tag mga makasasala, pero tungod lang na sa usa ka tawo. Doon ayo sa abot na istorya naman ni nago, pero doon ayo sa katao, nagyan siya nga, iyang gimahay sa Adan. Actually, nag-apply siya trabaho, ginaingon siya sa iyang manager, sir, nga naman mo des opisina nga, nindot man kayo inyong trabaho, inyong kahimtang da, aircon, anya, sige lang magtanaw TV. Sige lang, TV ko ka ng computer ba? TV may. Nya kami dito, purting iganga na mo, purting init da, tawag mo sa init, sa init. Nga nung ingon ano man eh. Siya, ningon ang manager, tungod manggun ni Adan. Tungod ni Adan, mo nang na, siya, mo nang nainitan mo, kailangan mo trabaho mo, ang basulo ninyo, si Adan. So sige sa trabaho siya nga. Si Adan manggod. So gikapoy ang manager, kaya sige siya kadungog nga, si Adan manggod, ano ba? Gimo sa manager, aron di siya magsigbagulbol, nga sige ingon si Adan, siya ato sa opisina. Dayon, di na ka magtrabaho sa gawas, pero naay kondisyon. Nga, diha ka sa opisina, wa kay trabahoon, diha ka, bugnaw, maglingkon ra ka diha,
Pero naayo sa ka box diha. Ayaw ginag-ablihi. Kaya once nga imo nang ablihan, ibalik ka na ko nga to sa init. So ang iyang gihimo, pirmirong adlaw, wag yun niya, sige sir, di gina na ko ablihan. Pagkasunod adlaw, wag yapon. Ablihan ni mo ang box, wala sir. Ang ton nga, usa ka semana, wag yun sila ang trabaho. Sige lang, lingkod na yun siya dito. Kadugan, wag mo sila ang trabaho. Siya nga, unsa gyud sulod aning box, no? Ingon ra ba si sir, basta ablihanin ako, ibalik ko nga to sa init, adil lang na ako ablihan. So, sunod adlaw, siya unsa jud kay sulod aning box, no? Siya, unsa jud ha? Tanaw-tanaw na, wa may CCTV, wa may kuan siya. Ablihan ni nako. Karon pag abli niya, sulod na manager, siya nga, giingnan ka na kung ay nag-ablihin, anong imo mag-ablihan? Siya, sir, sorry sir, kasi balik ka nga to sa init. So, dito siya sa init, sige siya, balik siya piko o pala, balik siya, ingon din siya nga, ako manggod, si ako manggod, si ako manggod, si ako manggod. So, hangtod karon naparon siya dito, sige pagpiko. Naudi ha? Ang buot ba sabot, ayaw basula si Adan nga nakasala, nga naapil ta. Kaya kanuman, kung ikaw mo ituad dito sa Garden sa Eden, otro po nga, kita makasala, gyapon ta. Napa mo? Kasala gali si Adan sa una, wapay TV, wala pa internet, di ba? Wala internet, wala yun sa dia. Ang bitin ra gyud si iba, sila ra gyud. Pero kasala gani sila. Mga kaigsunan man niya, as by one man nisulod ang sala. Just one man. So verse number 13 ingon siya, for until the law sin was in the world, but sin is imputed when there is no law. Okay, verse number aktual nga pagka-istorya, kung walay sala, walay balaod, di ba? Kung walay balaod, walay sala. Buti ba sabot? So, sa wapa mo abot ang balaod, by the way, ang gisgutang balaod ni Moses. So, netong higayuna, kayo mong tanawon sa Bible, gikan ni naabot si Moses, naabot siya, dugay naman kayo, siya Adan, nanganak ni Seth. Dahil sunod, niabot si Abraham. Abraham, gipanganak Abraham, then si Jacob, Isaac, Jacob, then sunod, Judah, or then sa 12 tribes of Israel. Usapan niabot si Moses. Amen? So, niabot si Moses, naada din ang balaod. Idala ni Moses. Ato pa, dako pa kayo o pila pa katuig. So, matod pa din sa itong gibasa, for until the law, sin was in the world. Wala pa ang balaod, diha na ang sala. Asa may naguna, balaod o ang sala. So, kung mag-iskot ang balaod sa Ginoo nga dito sa Garden sa Eden, naguna gyud ang balaod sa Garden sa Eden. Pero ang isgutan din nga balaod ni Moses. Kaya may context din sa kung about, kung imong tanawon sa chapter 3, 4, isgutan din ang balaod ni Moses. Okay, verse number 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Pasabot nga, nihari na ang kamatayon. Bisag wa pa'y balaod, ang kamatayon na ana. Kaya nalapas man nila ang balaod, ang balaod, nalapas nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Okay. Even over them that had not have sin after the similitude of Adam's transgression. Bisag kita wa ta makasala, sumala sa pagkasala ni Adan, pero kita counted na ta nga makasasala tungod ni Adan. Okay? So, who is the figure of him that was to come? Si Adan, gitawag siya og
gitawag first Adam, si Jesus Christ, gitawag siya o the second Adam. Okay. Sabot na niya muna. Verse 15. Verse number 15. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense, by one many be dead, much more the grace of God and the gift of the grace, which is of one man, Jesus Christ hath abounded. Katulgo naman ako. Basta nakatulgo ko, di mo gana ang internet sa akong utok. Tanaw ko niyo, katulgo naman ko. Takda na noon ta nila. Napa mo dia? Ay mo tulog-tulog dia, karon matakdan man ta. Sige lang, doon na happy na ni. Okay. So tungod na sa isa ka tao, niabot ang sala. Pero pag-abot sa verse number, i-discuss dito, niabot ang gift, niabot ang gasa. Ang nagdala sa gasa, usa ra pud ka tao, si Jesus Christ. Amen? Tanawag yun sa niya. Verse number 16. And not as it was, verse number 17. For if by one man's offense, death reigned by one. So sa Adan naman na siya. But much more, they which receive the abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one. Kinsa man na siya? Jesus Christ. So ang nagdalag sala sa kalibutan, si Adan. Pero ang nagdalag grasya, mao ang isa ra pud ka tao. So by one man, Jesus, Adam, nagdala og sala, pero pinaagi sa usa ka or one man, Jesus Christ, siya mo'y nagdala po og grasya. Amen? Di ba? Ingon din. Verse number 18. So, ningon din sa conclusion, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men, and condemnation. So, muna akong gingon kanina. Therefore, as by the offense, sa ato ba si Adana, one judgment came. Kaya, ang bayad sa sala, kamatayan man. Okay. Even so, by the righteousness of one, that is Jesus Christ, the free gift came upon all men unto justification of life. Wow. Amen. Salamat nga dunay isa ka tao by the obedience of one, Jesus Christ, naabot ang grasya nga rin nato. Bisan tod, doon pinaagi sa lang sa katao, niabot ang sala, pero ay na lang to, ang atong hunaon, pinaagi pod sa usa ka tao, niabot pod ang kaluwasan. Amen. Okay, verse number 19. Ningon lang siya. As the one by di na mo kabasa. Kamulay basa, verse 19. Go. By one man's disobedience, that is Adam, many were made sinners. So, by the obedience of one, that is Jesus Christ, shall many be made to righteous. So, ang buti pasabot, dili na ta kinahanglan nga magpakasala para matawag tag mga makasasala. Nakuha ninyo? Kaya nga noon, igo na tong pagpakasala ni Adan. Bisag wa ta magpakasala sama ni Adan, pero counted na ta nga makasasala tungod ni Adan, isa ra ka tao. Pero ang nakanindot dire, pinaagi pod sa usa ka tao by the obedience of one, Jesus Christ, kita nahimutang matarong pinaagi ni Jesus Christ. Isa ra pod ka tao. Isa ka tao ang nagdalag sala, pero isa ra pud ka tao ang nagdalag grasya.
Amen? Diha nimo makita unsay kagamahan na unsay gahom sa isa. Gahom nga makapagpakasala, pero salamat nga doon na po'y isa katawag nga doon ay gahom nga din mumatarong siya sa tanan. What a blessing, amen? Dili na ta kinahanglan nga tagsa-tagsa ta magbuhat tag maayo para ta maluwas. Human na tong isa ka tao. Ang gahom sa usa ka tawo nga naghatag na tog kaluwasan, supisente na to nga muluwas na to. Amen. Okay. So verse number 20. Okay, verse number 20. Ngadto ta sa primero, the number 1, by one man Adam. Ikaduha, by one man Jesus Christ. Then ikatulo, mga kaigsoon, by one man or by one believers, pwede ka magamit sa Ginoo. Just one man. Ang buot ba sabot, ayaw i-underestimate ang ikaw nga isa ra ka tao. Tanawa, ani ha mga kaigsunan. Importante ang mensahe mga ang mensahe din ayaw i-underestimate imong kaugalingon. Ayaw mog ingon nga ako ra manggong isa. Ako ra manggong isa. Mga kaigsunan, bisag ikaw rang isa sa balay. Mo stand ka diha sa inyong balay, ikaw rang isa. Abi nimo, nay makabig nga tao. Tanawa ra gulo. Moreover the law entered. Unsa kuno? Ang balaod kuno misulod. That by the offense might abound. So, ang buot pasabot, asa gali ni sulod ang balaod, nisulod pod ang sala. Dili. Tando mo ba? Aron makahibaw ko nasagot ani kasabot mo. Tigali mo tando, balik-balik ko na po nako. So pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala. Pero pinaagi sa pinaagi sa sala. Okay, but where sin abounded, tanawa ha, kung asa gali kuno mudagaya ang sala, sabot mo na, mudagaya sad ang grasya. Ating analyze kung mayo. Kung gamay ra sala, gamay ra sa grasya. O walay sala, wala po'y grasya. O daghan kay sala, daghan pong grasya. Pero di na lang ta mo hisgutan ng walay sala, kaya na mo gisala. Pero ang itong hisgutan ka rin, gagmay nga sala, dako nga gamay nga sala, or daghan bag sala. Mga kaigsunan, ningon ng Bible, asa gani where sin abounded, mudaghan sad kuno ang grasya. O mo malibog na? Kisa may nalibog, taas kamot. So, naktol nga pag-istorya, aron mo daghan ang grasya, magdaghan tagsa. Di ba? Tando mo, di ba? Sa ato ba, pastor, daghanon na ito ni grasya para mudaghan na itong sa. Mo nag-ingon sa Bible, but where sin abounded, grace did much more abound. Gusto ko daghan grasya? Hala, pagpakasala, og daghan. Napaw na? Mo no? Oh, grace did much more abound. Oh, verse number 21. Sige, wala. 21. That as sin reigned unto death, even so might grace reign unto just righteousness, unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So kung naghari ang kamatayon, pero timani, naghari pod ang pagkamatarong ni Kristo. So ang pangutana ron, asa may labaw
ang kamatayon nga naghari pinaagi sa sala o ang grasya pinaagi ni Kristo pinaagi sa iyang pagkamatarong, asa may mas gamhanan na nabi? Tubag mo. Mas gamhanan ang grasya sa Dios o ang pagkamatarong ni Kristo, mas gamhanan. Sa ato kung daghan ka sala, ayaw mo kabalaka, kay napay mas daghan nga grasya sa Dios. Laktor nga pagka-istorya, bisan pag-unsa ka dako ang imong sala, bisan ka baga kayo ang imong sala, mga kaigsunan, naay grasya sa Ginoo nga mo papasana, mo muhugas ana. Iyon sa daghan o gagmayra. Gamayra. So, sufficiente na po ng grasya nga. Pero daghan pa kay kagsala, mas dako pag yun ang grasya sa Ginoo. Ang buot pasabot, bisan unsa ka dako kayo ang imong sala, pasayloon gihapon ka sa grasya sa Dios. Kung balikon, bisan pag unsa ka dako ang imong sala, ang grasya sa Dios mas dako pa. Mo nang gikanta bitaw, labaw pa sa kalapaasan. Ang grasya ni Jesus, di ba? Mo na kanta na. So ang point mga kaigsunan, wow, pagkanindot sa grasya sa Ginoo. So unsay conclusion sa uban? Sa ato ba, pastor, budaghanon nato tong salaan para mudaghan ang grasya. Okay? Okay. Sige, tubagon ta na. Romans chapter 6, verse number 1. Basaha. Sige, basa ta na. Ready, go. No, na question mark, no? What shall we say then? Unsa may atong ikasultian Shall we continue in sin that grace may abound? Mubadayon matag pagpakasala para mudaghan pag ang grasya? Unsa gingon sa verse number 2? Basa. Verse 2. Okay, kanalang word nga, God forbid. Ang buot pasabot. Ang uban na ni gina, simba ko in town. Pero dili na mo translation sa God forbid. Dili ang Dios mutugot. Amen? Lakto nga pag-istorya, dili na mo gipasabot sa Dios. So, ang boy pasabot, nganong iya tong giingon nga mudaghan ang sala, mudaghan ang grasya, kung mudaghan ang sala, mas daghan pa ang grasya. Ang boy pasabot, balikon ako sa pagingon, nga mga kaigsunan, kanang mga tawhana nga ang mga unbeliever na siya, unbeliever. Ang unbeliever, meaning wa pa makakaplag ni Kristo ang ilang manluluwas, bisag unsa pa na sila kadakong makasasala, luwason gihapon na sa Ginoo. So, ang buot pasabot, naruhon ni na to, katong verse number 20, verse number 21, nagpasabot to mga kaigsunan, nga kana di ang grasya nga mooy mudagaya ngadto sa unbeliever na siya, dili natong believers. Amen? Meaning usa ka encouragement alang nato nga dili ta kapuyan sa pagdala sa grasya sa Dios ngadto anang mga tawhana. Kanang imong angkol, imong silingan, imong igsuon nga naa nagpuyo diya sa sala, by one man ni ikaw nga tao, ikaw pinaagi nimo isa makadala ka sa maong grasya ngadto nila. Makadala ka sa mensahe ngadto nila. Imong ipadayag ang mensahe ngadto nila nga dunay usa ka Dios nga mopadayon mo pasaylo sa imong mga sala. By one man. By the way, pag-abot sa Romans chapter 6, gipahinumduman ta mga Kristohanon. Dili na ta magpadayon sa pagpakasala. Amen? Meaning,
nga kita karon dili nata angayan nga magpalayon pa pagpakasala kay gikan nata diha. Amen. Kung palahubog ka sa una, unsa kay sala nimo sa una, ayaw na tog balika. Amen. Ayaw na ana, ayaw na tog balika. Gani ang posisyon nato diha sa Ginoo, tanawa chapter 6 verse number 4. 6:4. Therefore we are buried with him by baptism into death, like Christ was raised from the dead by the glory of his resurrection, even so we should walk in newness of life. Takto lang kapag istorya, sa diyang magpabaptize ka diha mga kaigsunan, imong giproclaim, imong gideclare nga ikaw di ay nalubog na kauban ni Kristo. So, ang imong daang pagkatao, nga diin gipasaylo sa grasya sa Dios, imo nang gilubong diha ang imong daang pagkatao. Amen? So, karon matawag na kag bag-o nga tao, maglakaw sa bag-ong kinabuhi, shall walk in newness of life. So, mga kaigsunan, dili nata mupadayon pa sa pagpakasala. Meaning, dili principle na to nga magpadayon ko pagpakasala, kaya ron mudaghan ang akong grasya, dili na mao. Kaya ang atong gikinahanglan nga grasya karon, dili grasya sa kaluwasan, kay human naman taana. Napa mo? Amen? Ang grasya sa kaluwasan, mga kaigsunan, nahuman na taana, nakaangko na taana, makasalakuan na ta, giluwas na ta sa Ginoo. Ang atong gikinahanglan nga grasya, grasya sa pagpangalagad. Kadua, grasya sa makasiparar ta o makahimo ta pagkinabuhi nga Kristohanon. Grasya nga panahon sa pagsulay, makalahutay ka pinaagi sa grasya sa Dios. Meaning, kung doon na kay mga naangkon karon, tungod lang na sa grasya sa Dios. Pero mahitungod sa grasya sa kaluwasan, wala na tana. Kay nilabay naman ta diha. Amen? Nakaangkon naman ta. So wala na ta magkinala na kay ato naman ang naangkon. Uma naman na epekto naman na sa itong kaugalingon. Naluwas naman ta, di ba? Ano naluwas ta? Tungod na sa grasya sa Diyos. Amen. Balikon ako, basig mag-confuse na, wala na ta magkinalan para ta maluwas. Nga naman, luwas naman ta. Sa una, wala pa ta maluwas, nagkinalan ta sa grasya. Wala, bisag kung sa katako sa imong grasya, ay imong sala, grasya sa Ginoo, mas dako pa nga muluwas na to. So balik ko na ko sa pagingon, pinaagi sa usa ka tawo, believer, pwede ka magamit sa Ginoo. Just one man. Pastor Babios, usa siya ka missionary, nga diin, gikan siya sa, usa naa siya sa, siya mo itig, naa siya sa Air Force, sa Second World War. Dayon, pag-abot niya sa Manila, yan nakita ang Manila, ang Philippines. Niingon, ni voluntaryo siya nga, mahimo siyang missionary nga rin sa Visayas o nga rin sa Cebu. By one man, Pastor Babios, nihalad siyang kinabuhi. Nahimo siyang missionary nga to sa Cebu. Ug mao nang naay Bible Baptist sa Cebu. Just by one man. Amen. Tungod atong usa lang ka tawo, Pastor Babios, naa si Pastor Di Salva, na iyang pamilya, dagang na-save, dagang nangaluwas. Karon kita, resulta ta sa usa ka tawo, Pastor Babios. Amen? Ako pod mga kaigsunan, naghalad ko sa kong kinabuhi, pag-ari na ko sa iligan, ako rin isa, pero
dunay napurma ang church tungod sa, to God be the glory, tungod sa by one ako. Mga kaigsunan, ayaw i-underestimate inyong kaugalingon kay pwede mo gamiton sa Ginoo by one, as a one man. Pwede ka mo ingon nga to sa Ginoo, Lord, pwede ba, bisag ako rang isa sa balay, pwede ko mahimong suga dito? Sa inyong family reunion sa bada, bahalagi ikaw rang isa, mubarog ka. Lord, bisag ako rang isa, pwede ko mag-witness ani nila. Sa inyong opisina, bisag pag ikaw rang isa, by one man, ikaw rang isa, mahimo mong suga diya sa inyong opisina. Mga kaigsunan, mahimo ni kung doon na tayo commitment. Nga moingon ta nga to sa Ginoo, Lord, here am I, send me. Gamita ko Ginoo by just, ininom naman, just one man. Jesus Christ, siya rang isa. Pastor Fabius, siya rang isa. Iyang giingnan niyang asawa, iyang pamilya, gidala na sa Pilipinas, tungod lang sa isa ka decision. Mga kaigsoon, pwede puga. Gamit ka sa Ginoo. Nilugda? Praise the Lord, amen? Pray that, thank you Lord sa blessing. Thank you Lord, ikaw ang among Diyos. Salamat sa mga tao, Ginoo, naghalal silang kinabuhi para mi makaangkon, makasabot sa kaluwasan. Lord, I pray. Imo ang pinagi ni adto Ginoo, ikaw maghatag conviction sa matag usa. Nga dili na mo i-underestimate ang mga kaugalingon, kung dili ikaw mo maggamit na mo. Nga din bisag isara. Kami mahimong suga nga to sa pamilya. Lord, i-bless ang matag usa. Thank you Lord sa iyong faithfulness. Dayon ka in Jesus' name. Praise the Lord, amen.